Sabihin mo, sulit ba ang lahat ng to? Sulit ba ang lahat ng to? Magandang araw sa inyo guys. Ako nga pala si Truck Moto PH. Guys, yung mga bidyong gagawin natin is para lang ma-document and ma-share sa inyo yung experience dito sa Ilalamove. Guys, sana kung napapanood nyo to, sana isubscribe nyo yung channel natin para lalo tayong ganahan. Gumawa na rin pala tayo ng FB page natin. Follow nyo lang Jet Ruiz. So okay, first booking natin from Malabon. Lagi ko na nakukuha to eh. Dito sa booking na to, kailangan dito may pahinanti ka pero ako wala. Kasi minsan pag marami, nagbabayad na lang tayo dito eh. So pagdating natin dito, papasok tayo sa office nila, kailangan meron tayong 2 valid IDs. So marami nagtatanong, talaga bang pag walang buhat service kailangan hindi magbuhat ng driver? So nireview ko yung apps, so tiningnan ko yung first drop, libre pala yun. Kaya lang minsan yung mga customers hindi nila kabisado yung app, hindi nila nakiklik yun. So doon nagkakaroon ng pagkakataon yung driver na sabihin wala naman pong buhat service kaya kinuha ko to. Pero in reality guys, pag clinic ng customers yung may loading service, libre yung first drop, yung pagka-unload mo sa kanya. So may mga nakausap na rin tayong mga driver na may pahinante. Yung sinasabing loading and unloading, yung pagsasampalan pala yun sa truck and then pagbababa sa truck, hindi yung pagpasok mismo sa loob ng warehouse o bahay. Sabi ng nakausap nating pahinante, may bayad daw yun pag ipapasok mo sa loob mismo ng warehouse, ibang service na raw yun. So dito guys, nag-try tayo from home base sa Visayas Avenue hanggang dito lang sa may Panay. Tiningnan natin dyan guys, no? Makikita nyo dyan guys, yung loading and unloading service, 0 ang nakalagay. So that means, libre talaga yung pag-unload ng unang drop. Nakakalimutan lang talagang ilagay ng mga booker. Kaya syempre tayo mga driver, meron tayong pagkakataon na sabihin na, ma'am wala naman pong loading or buhat service yan so hindi po kami magbubuhat. Pero literally, libre talaga yun kung i-insist nila. Like kay Transportify, talagang obligado kahit na saan, obligado may kasama kang pahinante at ikaw mag-unload ng item sa harap lang ng bahay nila or warehouse. Pero yung pagpapasok, hindi mo na trabaho yun. Pwede ka na mag-charge dun ng additional fee. Depende na sa pag-uusap nyo yun. So ito guys, nagkakahalaga pala to ng 2,800 ang gross niya. Papunta sa Antipolo, Malabon to Antipolo. So dito na experience ko pag nakapaleta naman, pinapasok na ng forklift nila yun eh. Pero pagka minsan may dumarating kasi na boxes lang, itatapat lang nila sa truck mo yun. Ikaw maglo-load yun sa truck mo. Nasubukan natin dito noon eh, maraming boxes eh, parang 126 boxes. So nagbayad na lang tayo ng 100 dyan. And then sinasabi natin dun sa drop-off na, ma'am, nagbayad ako doon ng magbubuhat kasi wala pong buhat service yung inyong kinuhang booking. So dyan guys, nakuha na natin yung 2 paleta dyan. Yan, pagka lalabas ka dyan, bibigyan kanila ng gate pass dyan eh. Bibigay mo sa guard. So guys, pa-flash na lang natin sa screen. No? Papakita ako sa inyo yung fee. Makikita nyo 0 na yung loading service sa pag 1 drop lang. So magkakaroon ng additional bayad pag 2 drops. Yung pangalawang drop may bayad na yung pahinante ron. Pero makikita nyo guys, libre talaga ang loading and unloading service kay Ilalamove sa unang drop. So tingin ko guys, mas maganda talagang maghanap tayo ng pahinante, no? Kasi mababawi mo naman yun eh. Unang-una yung mga booking na may buhat service, makukuha mo siya mas malaki ang rate. So yan guys, binababa na nila dyan. Ayan, mga paleta yun eh. So sila nagbuhat nun, marami naman kasi silang tao doon. So, sa pagkakataong to guys, nakakuha tayo ng second booking. So ang biyahe nito papuntang Mandaluyong, Cainta to Mandaluyong. Ang naging net natin dyan 1,088. Yung kanina naman 2,333 nakuha nating net dun sa first booking. Sorry, papunta palang Taguig.
So from Antipolo, bababa na tayo sa Cainta. So dito guys, medyo matatarik yung daan. Kung hindi kayo masyadong sanay guys, gumamit kayo ng engine braking kasi medyo delikado eh. So yan guys, ina-unload na nung second booking yung mga furnitures naman yung mga nakuha natin dyan. So guys, from Taguig, bumaba muna tayo. Going to Makati sa may Circuit City, doon tayo kakain. So medyo kumain tayo sa McDonald's dyan eh. At medyo alanganin na rin yung oras. Around 2 PM na siguro yan guys eh. So third booking may nakuha tayo from Binondo. Paco Manila to Binondo, mga appliances to. So net tayo dito ng 832 pesos. Wala ring buhat service na nakalagay, hindi nilalagay kasi marami naman silang tauhan sa warehouse na pwedeng magbaba. Sa mga ganitong kumpanya, sakto por sakto lang talaga yung bayaran dito. Hindi sila nagpapasobra. So ang net natin dito is 832 pesos. Dito sa pagbababaan natin sa Binondo, medyo mahirap yung parking dito. Kaya talagang pag nandito ka sa Binondo, kailangan madiskarte ka talaga. So marami nga nagtataka, nagugulat sila wala tayong pahinante. Sabi nila, ang lupit ko daw kasi walang pahinante. Sabi ko, ang kinukuha ko lang naman is walang buhat service. Kasi halos na nakakasabay kong aluminum van, meron talagang pahinante sila. So tama nga naman, kasi meron talagang hindi maiiwasang booking na kailangan mo talagang magbuhat. Hindi talaga maiiwasan yan, lalo na pag lipat bahay. Makikita nyo mamaya sa last booking, talagang nahirapan tayo dun eh. Kaya nasa JD building na tayo, mga isasakay dyan is, idadrop pala muna natin yung mga dyan, yung mga appliances. So maya pala dyan. So after nyan, may nakuha tayo FB 2000 kg naman. Ang mga kukunin daw doon ay mga office supplies. So yan, papunta na tayo sa Yuchenko building. So tong booking na to wala rin buhat service. So alam naman ni customer kaya sila rin na nagbuhat nung mga isasakay. Then hindi naman talaga napuno yung van dyan. So buti nila nakahanap pa tayo ng pansabay. 1,000 kg nga lang. Dun sa 1,000 kg papunta naman siya sa Marikina. Ang kinita natin dun ay 600 pesos. Dun naman sa FB booking na 2,000 kg, 832 pesos ang net niya. So yan guys, inayos lang natin yung sa isang booking. Ginilit natin. Tapos yung 1,000 kg sa kabilang side naman natin pinalagay. Ayan. So kagandahan din sa mga ganitong warehouse, meron talaga nagbubuhat. Pero pag mga tao-tao lang, hindi nila kabisado yung booking, talagang pagbubuhatin ka talaga minsan eh. So kahit na halos mapuno yung truck natin dito, swabe lang kasi hindi naman mabigat yung dala natin, bulky lang siya. So guys, dito nagkamali tayo ng daan, dumaan tayo sa recto. So ang sabi ko, baka mas hindi traffic, yung pala mas traffic pa rito yung paliko ng Ligarda. So alam nyo guys, nagpapatraffic dito, yung mga jeep na nagda-terminal sa kanto, bumabagal tuloy yung mga lumilikong sasakyan galing Ligarda. Kasi nga nagiginawa na nilang terminal yan eh. So inabot tayo rito ng halos 1 hour, naubos talaga yung oras natin dito. So yung FB booking pala, papunta siya ng Pansol. Ang nangyari dun guys, sobrang laki ng subdivision na yun. Papasok pa lang ang layo, palabas pa lang ang layo. So dun sa Pansol na yan, pag may nakita kayong booking na yan, papasok palabas, uubos talaga kayo ng gasolina dyan. So yan guys, in-unload na natin, puro babae dito. So tayo na lang nasa loob ng truck at pinapasa natin sa kanila para mapabilis na rin ng biyahe kasi medyo gabi na yan eh, parang magna-9 na. Kasi guys, papuntang Marikina dadaan tayo ng Tumana at ang Tumana nagsasara siya ng 9 PM according dun sa napagtanungan natin. So yan guys, binababa na natin dyan yung 1,000 kg booking natin sa isang warehouse din dyan sa may Marikina. Ito mabilis lang na ibaba kasi marami naman tao. So pauwi na sana tayo, may nakuha pa tayong booking. So kumita rin tayo dyan ng 832 pesos. So guys, please like and subscribe my channel, Truckmoto PH. And sana i-like nyo rin or follow yung FB page natin, Jet Ruiz. Maraming salamat.